At sabi nga po doon, yun nga po yung isi-share ko ngayon. Sabi dito is, yung worship is your weapon. So, yung pagsamba natin sa Panginoon, yung paglapit natin sa Kanya, lahat binigay ni Lord sa atin eh. Yung pagkain, yung pera, lahat yan eh. Ano yan? Unang si Lord talaga ang nagbigay niyan, yung oras. Pero yung worship po, iba po ang worship na ang worship hindi po yan tinuro sa atin ng Panginoon. Kasi ang worship po, yan ay kusang loob natin binibigay kay Lord. Kaya yung worship, so powerful siya, saka precious. Kaya pag talagang sinamba mo si Lord, talagang kasi ang gusto ni Lord sa atin is yung puso natin. Diba? Kaya nga, diba lagi na sa Bible is, ang gusto niya is yung ating mga puso is ibigay natin sa Kanya. Kaya, yun. So, kaya, parang kanina, di ba dun sa worship, di ba sabi ko nga kay Kuya Mark, pakanta mo yung heart of worship. Kasi, lahat tayo may pinagdadaanan, especially ako meron din. Kaya, yung pag may mga dinadaanan tayong problema, syempre, minsan di natin magagawa na maglaylo, yung, hindi na. Parang hindi na ako sasaba sa Panginoon. Pero laging may naririnig ako na parang encouragement yung sa mga ibang tao na parang, sige, babalik ako sa pagsamba sa Panginoon. Kasi yun ang talagang pinaka-the best na may bibigay natin kay Lord, ang pagsamba. Hindi ang pera, hindi ang oras, hindi ang kundi yung pagsamba sa Kanya at yung pagpapatuloy natin sa ating gawain. Kaya nawa maging sama-sama tayo sa paglago sa Panginoon. So nawa matuloy-tuloy na po yung pag-ipon natin dito sa church at magawa na rin po ito para sa Canada. So yun po, at tayo po dadako na sa ating salita sa Genesis 22:5. Ang sabi po doon, "And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you." Yun. So sabi nga, yung worship dati, hindi siya yung mga banda. Di ba uso ngayon yung worship, may banda, may gitarista, may song leader. Noon yung harap-harapan na pagsamba sa Panginoon. Yun ang sa Old Testament, ganun yung ginagawa nila. Di ba pag nagsasamba sila sa Panginoon, nag-aalay sila ng tupa, tapos sinusunog nila sa harapan ng Panginoon. Para kung ano yung pinaka-the best na handog, yun yung tinatanggap ng Panginoon. Kaya, ganun po kahalaga ang pag-worship sa Panginoon. So, ang sabi dyan, we will come back means this boy, dito po sa verse na to, sinabi ng Panginoon kay Abraham na ialay na si Isaac. Di ba hiniling ni Abraham na magkaroon siya ng anak? Di ba yung asawa niya 90 plus na? Pero wala pa silang anak. Tapos binigay ni Lord si Isaac. Pero nung sinabi din ng Panginoon na pumunta ka sumamba at ialay mo yung anak mo, kung makikita natin yung dito ni Abraham is babalik kami. Diyan lang kayo, sabi niya doon sa mga alipin niya, diyan lang kayo, bantayan niyo yung donkey. Kami ay sasamba paroon, kasama nga yung anak niya, at babalikan namin kayo. So, ibig sabihin, parang walang doubt sa puso niya na, ano ba yan? Hiningi ko na nga ito kay Lord dati na magkaroon ako ng anak, tapos ngayon ipapaalay naman niya yung anak ko sa kanya. Parang hindi ganun yung faith ni Abraham kay Lord. So, at sinabi niya is, sige po, iaalay ko po ang anak. At sinabi niya dun sa mga alagad, dun sa mga alalay niya na babalik siya. So, ganun po sa worship na
ano man yung mawala, ano man yung i-sacrifice natin. Kunyari, Sunday, di ba, marami tayong gagawin. Maraming ano sa bahay, or may pulakad, may pupuntahan. Mas pinipili natin na sumamba sa Panginoon, lumapit sa Panginoon. Kasi yung worship po, ano po yan eh, choice natin yan. Kung mag-worship ba tayo o hindi. Parang mas pipiliin ba natin si Lord o hindi? Parang ganun yan eh. Basta maraming mga okasyon na pwede nating mas piliin yung okasyon kaysa kay Lord. Pero, makikita natin, may mga di ba may mga Kristiyano na parang, ay, ang tagal na niyang Kristiyano, bakit parang patuloy pa rin siya sa Panginoon? Kasi nga, mas pinipili niya nga na sumamba sa Panginoon, mag-worship sa Panginoon. Kaya tayo po, bilang mga talagang sumusunod sa Panginoon, dapat talaga na sumamba tayo. Kahit yung mga, tulad niyo po, mga magulang na kayo, parang natuwa nga po ako sa ano ni Maro kanina, na parang dinidesign niya na si Micah, talagang pag lumaki sa simbahan, sa pagsamba kay Lord. Kasi nga, naranasan niya na lumaki din siya sa church. Di ba kasi, sabi niya nga, kung hindi nga daw siya sumunod nun kay Sister Rose, amen. Yun. Parang na-miss ko tuloy si Sister Rose. Kasi paano yan eh, maboka-boka yun. Pag talagang mapipikon ka dun minsan, ka, talagang... Oo, talagang aaring ka nun. Kanya. Oo. Kaya, pag hindi ka sanay na inaano ka, parang ayoko na nga sumamba dyan. Discourage ka. Oo, discourage. Pero siya, nagpatuloy pa rin siya sa Panginoon. Kasi nga, nakikita ni Lord yung puso niya, yung puso natin sa Kanya, di ba? Na kung paano tayo sumunod at sumamba sa Kanya. Kasi pag naging faithful tayo kay Lord, kahit maliit o malaking bagay man yan na pagdaanan natin, andyan siya, hindi siya nakukulang. Kaya yun, patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? So yung mga, so yun, we will come back to you. Parang yun nga yung ano nga yun ni Abraham na yun nga, kung ano yung ibigay na, ano yung mawala sa atin sa panahon na mag-worship tayo kay God, ibabalik yan ni Lord sa kanyang paraan ng kung paano niya isukli yung yung sukatan na ibigay natin sa kanya. Amen? So, dapat po tayo sa Job, i-highlight din po natin yung kay Job 1, Job 1:20. Asan po? Yan, sabi po dyan, then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. Yun. So, kasi dito po sa Job 1, pag binasa niyo po yung sa chapter 1, magiging, parang aware po kayo na yung pamilya ni Job, di ba si Job, lumaki siyang mayaman, okay ang pamilya, may business. Kaya parang maano ka na, masagana siya. Kaya sinabi ni Satanas na itetest na si Job. Pero nung tinest ni Satanas si Job, lahat kinuha niya, yung pamilya namatay, yung mga anak namatay, yung kawan, ninakaw. Pero ang sabi ni Job dun sa verse 20 ang ginawa niya. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatirapa siya at sumamba sa Panginoon. Sa 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang babawi, purihin si Yahweh. So, yung mga meron po tayo ngayon, hindi naman natin talaga pag-aari yan eh. Kaya tayo nagkaroon niyan,
So, pinagtrabahunan natin, pero hindi natin yan madadala pag namatay tayo. Hindi natin yan maiaan sa Panginoon. Kaya, mas okay na i-spend natin yung buhay natin habang nabubuhay tayo sa spiritual. Kasi yung mga physical na ano natin, ano yan eh, oo, totoo na, nakakaraos ka sa buhay, nakakapagpagamot ka, nakakapagpaaral, pero ang mas importante is yung spiritual life po natin sa Panginoon. Kung paano natin ibinibigay yung ating pagsamba sa Kanya. Amen? Yun, sabi niya, yun, si Job, kung basahin natin, marami siyang tanong sa Panginoon, di ba dito sa may part na sa may gitna, lagi siya nagtatanong kay Lord. Pero dun sa verse 38, sumagot, in-express ni Lord yung ang kanyang side sa Panginoon. Pero yung mga question ni Job, hindi naman niya sinagot kasi parang yun yung paraan nung dumadaan siya sa pagsubok. Yun yung expression niya kay Lord. Lord, bakit nangyari to sa akin? Bakit ganyan, ganon? Oo. Pero sabi nga, when Job encountered God, he restored everything that the devil has stolen. Pero nung na-encounter ni Job mismo si Lord, ibinalik ng Panginoon lahat ng nawala sa kanya, yung mga kinuha ng devil sa kanya. God is worthy of all worship in your property and poverty, because God is God. Kahit po dumadaan tayo, kahit po marangya yung buhay natin, deserve pa rin ni Lord na i-worship siya. Kahit po tayo ay dumadaan sa kahirapan, deserve pa rin ni Lord na i-worship siya. Kasi nga, siya ay Diyos at deserve niya na i-worship siya. Pero hindi niya tinuro sa atin talaga na i-worship natin si Lord. Nasa atin po yun. Kung talagang sasambahin natin si Lord o hindi. Kung talagang susunod tayo o hindi. Kaya nga may po tayo may free will po tayo eh. Di ba yung free, kaya nga free, malaya kang sambahin siya, malaya kang piliin siya, o malaya ka din na hindi siya piliin. Kasi yung buhay, choices eh. Kung mas pipiliin mong manatili sa Panginoon, o mas pipiliin mong tumalikod sa Panginoon. Kasi dalawang lang yan eh, mabuti o masama. Kung mas gusto yung sa mabuti, manatili ka kay Lord. Kung sa dami ng mga problema na pinagdadaanan mo, mas pipiliin mong lumuhod at sumamba sa Kanya, mas matutulungan ka niya na yung pagsubok. Kung sa masama naman, di lalo kang mapapasama, parang yung buhay mo mawawala ng kabuluhan. Yun nga, di ba ako, may pagsubok ngayon na, syempre, may time na parang nawawala na rin ako ng, yung parang manhihina, gano'n. Pero, yun nga, yung doon sa Rizal Medical, kasi nga inaasikaso ko yung radiation ko doon. Kasi doon sa PGH, hindi okay yung sa radiation eh, kaya dyan naman ako. Tapos, na-encourage ako doon kay ate na nagsalita siya na may breast cancer kasi siya. Tapos siya lang yung lumalakad. Parang siyang nag-aaskaso ng mga papel niya, niya. Tapos sabi niya, nung na-hospital daw siya, talaga nangihina na siya. Sabi niya sa Panginoon, Lord, oras ko na ba na kunin mo ako? Parang gano'n. Wag mo na akong pahirapan kung oras ko na. Pero kung hindi ko pa po oras, ikaw po yung mag-provide ng mga pangangailangan ko.
Tapos yun, renovate ni Lord lahat ng pangangailangan niya sa financial, sa ano. Kaya nga sabi niya, kaya ngayon, kaya tayo ngayon nabubuhay kasi may purpose pa tayo dito. Kaya, kunyari, di ba may ano din siya, breast cancer. Kaya labanan natin yan kahit minsan may pagsubok, patuloy lang tayo, mag-pray lang tayo kay Lord. Sabayin natin si Lord sa ating mga sa ating, ano tawag ba? Sa ating pagsamba. Yun. So, yun na. Parang nitong week na ito, ang dami kong mga encouragement na naririnig. Tapos yung sa kapatid ko, parang, ay, kumusta ka ate? Ay, okay lang. Ganyan. Tapos sabi niya, ate mo ka ba? Huwag kang manghina. Kasi napaka-faithful ni Lord sa'yo. 3 years ka ng ganyan. Nakailang hospital na ako. Pang-5 na nga yung huli sa operation ko, di ba? Kailang hospital na pero hindi ka pinapabayaan ni Lord, di ba? Tapos si Christian na yung nagtatrabaho. Tapos nagtatimes pa kami. Parang well provided lahat ng ano namin, na yung mga pangangailangan namin. Kaya mas piliin ko talaga natin si Lord sa araw-araw. Pag-isip natin, mas i-appreciate natin. Ay, ngayon, mas na-appreciate ko yung buhay ko ngayon eh. Kasi, ay Lord, salamat buhay pa ako. Parang salamat mo, may purpose pa. Parang ganun. Doon sa ibang tao, hindi nila na-appreciate na pagising nila. Uy, gawa na. Pero mas ngayon, mas na-appreciate ko yung buhay ko talaga na meron. Kasi maraming tao ang lumalaban sa buhay nila. Kung kayo may sakit, tapos pumupunta kayo sa hospital, pakita mo yung mga tao doon. Di ba may mga baby, malalaki yung mga ulo. Eh kaya nga hindi pa rin kami nag-baby kasi mahirap nga yung may sakit, may gamutan na gano'n. Parang, sabi nga ni Christian, parang ang hirap yung gano'n, no, na may baby na gano'n. Parang mas piliin natin na mamuhay sa paglakad kay Lord. Mas piliin natin ang sumamba. Amen po ba? Nawa po tayo po ay sama-samang magpatuloy sa Panginoon. Kahit may pagsubok man, ipag-pray natin yan. Na okay lang po na marami kayong question na, ay, bakit ba ako nagkasakit? Ako nga, hindi ko maakalain na magkakasakit ako ng tumor eh. Yung sa brain tumor, akala ko, ano lang, sa chat lang yon kasi sumusuka nga. Pero nung nawalan ako ng malay, dinala ko sa USMAC. Doon nga nalaman na may tumor ako. Pero nagpatuloy pa rin kami sa Panginoon na basta yung paglakad natin sa Panginoon, dapat hindi natin binibitawan, hindi natin iniiwan si Lord. Kaya, malaki man o maliit, dito po, marami pong, di ba, may mga karamdaman. So, kung may time po na nararamdaman mo na medyo, ay, di mo na ako mag-aano, gano'n. Pero si Lord, mas tayo sa ating mga karamdaman. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya nawa po, sana parang mag-feel naman namin na parang excited kayo sumamba, magsimba dito. Kasi po, talagang minsan, syempre, kami, minsan nangihina. Tapos, ay, asa na kaya sila? Bakit wala pa sila dito? Ano kaya yung pinagdadaanan? Kaya mas maganda po na sama-sama po tayo nandito, sumasamba sa Panginoon, nagpuri sa Panginoon. At mas masaya po yung sa pakiramdam na talagang binibigay natin kay Lord yung ating mga problema, yung ating mga nararamdaman. Amen? Amen. Yun. So, yun. So, yun nga, nagpupuri lang ba tayo sa Panginoon kapag okay ang lahat? Or
or yung mga positive ang lahat, saka lang tayo nagpupuri kay Lord. Pag ba negative na yung nangyayari sa atin, napipili pa rin ba natin na purihin si Lord dun sa mga problemang yon? So, dapat mas piliin po na, lalo na po pag may problema talaga tayo na sobrang laki. Ngayon po, yung sa gamutan po, parang talagang nilalakad naman po namin kung ano mangyari yan sa PhilHealth, sa malasakit. Pero sabi ko nga kay Lord, kasi ako nag-aasikaso, madalas wala sa Christian eh, na parang, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na maayos ko tong ano, kasi may babayaran ko dun eh, na maayos ko tong sa babayaran. I-guide na po ako. Pagpunta ko dun sa, kasi pinaka-count ko na po sa PhilHealth, may balance pa ako na 3,000. Tapos pumunta akong malasakit. Sabi ko, Kuya, malapit po ako sa malasakit. Tapos sabi nung babaeng nakaanak ko, ay ate, kailangan yung white card. Kasi pag nilabit mo yan dyan, hindi nila ito process yan. Sabi ko, saan po ba yun? Tapos yun, tinuro sa akin kung saan. Tapos nakakuha po ako ng white card. Tapos yun nga po, na-process ko nga po nung Friday. Kaya sabi ko, hi, thank you Lord. Kaya si Lord po yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Kapag may pinagdadaanan tayo, ipag-pray lang natin, mas piliin natin ang sumamba. Mas sumamba kay Lord. Amen. Kesa wala tayo dito. Parang mas bumibigat yung loob mo kapag wala ka sa Panginoon. Pero pag na-kay Lord ka, pag nga po nanghihina ako, nagpo-play lang ako ng Christian song, parang kumagaan na yung pakiramdam ko. So, sana po, ganun po tayong lahat, na mas piliin po natin ng sumamba kay Lord, magpatuloy. Yun. At yun lang po na sa ating paglakad sa Panginoon is lumago po tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen? Bakit na-encourage po ba kayo dun sa aking message? Oo, kasi po, itong message po na ito, talagang message to sa akin ni Lord. So, gusto ko lang din pong i-share sa inyo para tayo po, pare-parehas, is sama-sama po tayo na magpuri sa Panginoon. Amen? So, at yan nga po, na every Sunday, dapat pare-parehas tayo nandito. At sinasamahan natin din po si Pastor Alex sa kanyang pangunguna para kasi minsan, napipil ko parang nadi-discourage din si Pastor, lalo na pag hindi kayo ma-attend eh. Oo, pag walang minsan siya nagigitara dito. Parang napipil ko si Pastor na hindi Kaya yun po, ang ini-encourage ko po kayo na tulungan natin si Pastor na yun po, parehas po tayo lumago sa Panginoon. Amen? Asahan ko po ba yun? Yan, so yan lang po at salamat po sa akin ng Panginoon. Sige po, magsitayo po tayo, ipag-pray po natin yung salita niya. Yes, God, thank you Lord sa umagang ito, thank you po sa mga blessing. At salamat po sa iyong salita na truly, mas piliin po namin na i-worship ka sa aming mga buhay kahit po marami kami mga problema, may mga sakit at karamdaman kami nararanasan ngayon. Lord, we pray for healing. Ikaw po ang mag-manifest at ikaw nga po ang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you po sa mga provisions, sa blessings na patuloy na ipinagkakalaog niyo po sa amin. At sa iyo po namin patuloy na binabalik ang pinakamataas na papurit po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Brother Johnny, pwede po sa open. Kayo po mag-pray. Salamat sa Diyos. Pagkaman tayo hindi lahat mayroong material na bagay kasama. Kahit anong material na bagay, pera o ano-ano. Pero ang pinakamabuti sa akin lang, ayaw ko lang kung paano sa inyo, okay. Ang spiritual na bagay mas importante sa akin.
Kasi pag ikaw ay buhay, ang biyaya sa iyo ng Diyos lumalapit. Amen. Wala sinong tao na nakakaalam, bibigyan ako ng biyaya. Kahit wala siya sa simbahan, wala siya sa Diyos, wala siya sa atin dito ngayon, ang pagpapala ng Diyos, ang grasya ng Diyos ay dumarating sa iyo. Walang nakakapagsabi na, ay, hintayin ko. Walang makakapagsabi. Walang umaasa ng gano'n. Kahit wala ka, sinasabi, hindi ko wala ng Diyos. Pero binibigyan ka pa rin ng biyaya. Maraming salamat sa Panginoon. Ngayon kadako naman tayo sa pagbibigay. Ewan ko nung nakita na ninyo yung babae nagbigay ng konting tira, lahat ng kanyang kinabubuhay. Wala siyang hanap buhay, wala siyang asawa. Babae ba nga? Nakita ng Panginoon pagpunta sa sinagoga. Nawasak ang puso ng Panginoon dahil nakita niya lahat ang kanyang kabuhayan, ikinabubuhay, ipinagkaloob. Sabi ng Panginoon, alam mo, ang pinakamayaman ngayon na nagbigay ng biyaya, itong babae na wala nga siyang inaasahan, ibinigay, pinagkaloob ngayon. Yung iba, may mga biyaya, pagpapala, may mga kinikita, anuman, kunting bahagi ang ibinigay lang nila sa Panginoon. Ngunit itong babae, ang kanyang kinabubuhay ay pinagkaloob. Lahat ng kanyang kinabubuhay. Salamat Panginoon, thank you Lord sa mga biyaya, grasya at pagpapala. Hindi man kami umaasa, ngunit Panginoon, ikaw ibinibigay mo pusa. Kaya naman, ipinapalit namin sa iyo. Sa pagkakataon ito, pinapalik namin sa iyo ang biyaya binigay mo sa akin. Sinabi ni Jesus, tingnan nyo, kaninong mukha yung nandito sa pera? Ang sinagot nila, kay Caesar, kay Caesar. Kung ganon, ang kay Caesar, ibigay mo sa kanya, ang sa Diyos ang ibigay mo para sa Diyos. Lord, maraming salamat sa iyo. Thank you, Lord. Narito kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba sa kinusuha mo. Naninig, Lord, Panginoon sa iyo. Sa pagkakataon ito,